To, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Ikaw ay tunay na mabigyan namin ng galak at tunay na maitaas ang inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. 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 Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bago po tayo mag-awitan, basahin po muna natin ang salita ng Diyos mula sa mga awit 66, 1-4. Sabay-sabay po tayo. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya't luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Kaya naman sa umagang ito, tayo ay may galak na umawit sa Panginoon. Purihin natin siya ng may buong lakas at saya sa ating buhay. Yes, Lord! Purihin ka! Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa. Sambahin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Sa saya o kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sa lako at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti mo. Sabay-sabay po tayo. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa. Sambahin ka! Yes, O Lord. We praise you, Lord Jesus. Sa saya at kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sa lako at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti mo. Sa bawat oras, sa lahat ng dako, silangan kanluran, timog hilaga, lahat ay magsabi. Sa bawat oras, sa lahat ng dako, silangan kanluran, timog hilaga,
lahat ay magsabi sa bawat oras, sa lahat ng dako, silangan kanluran, timog hilaga, lahat ay magsabi sa bawat oras, sa lahat ng dako, silangan kanluran, timog hilaga, lahat ay magsabi, purihin ang Diyos. Yes, Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Praise you, Jesus. Hallelujah. Bigkasin mo ito. Sa saya o kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sa lako at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos, minsan pa, sa saya. Yes, Jesus. Mabuting Diyos, napakabuti mo. Come on, sing this to the Lord. Kung gaano siya kabuti sa buhay mo. Napakabuti mo. Yes, Lord. Thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti, napakabuti, napakabuti mo. Yes, Lord. Salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Mabuti pa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Salamat sa iyo, Lord. Salamat dahil araw-araw ka naming nararanasan sa buhay namin. Thank you, Lord, sa lahat ng karanasan. Maganda man, masaya, pangit, malungkot, pinupuri ka namin. Dinadakila namin ang inyong makapangyarihang pangalan. Dahil sa iyo, Panginoon, pinatatatag mo kami. Pinalalakas mo ang aming mga puso sa pananampalataya sa inyo. Ang lahat ng bagay, sabi mo nga, mula sa inyo. Kung kami man ay dumaranas ng mga pagsubok, ito ay mula rin sa inyo. Dahil nire-redirect mo kami. Yung plano namin, hindi iyon ang plano mo. All you want from us is to trust in you. To have faith in you. Salamat, Lord, dahil binago mo na ang mga puso namin. Pinatatatag mo kami sa aming pananampalataya. Kaya naman, Lord, anuman ang sitwasyon ng buhay namin ngayon, mananampalataya kami sa inyong makapangyarihang pangalan. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay na hindi nagpapabaya kailanman. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pag-aawitan
patunay ng aming pagsamba at pagkilala sa inyong dakilang pangalan. Let's sing a new song to the Lord. Purihin mo siya. Kung papaano kanya tinulungan sa bawat araw at sitwasyon ng buhay mo, purihin mo siya. Purihin ka. Salamat sa'yo. Alam mo ang aking dinadala, bawat sakit at hirap na aking nadarama. Lumalapit sa'yo, Panginoon. Lahat ng inaalala sa'yo binibigay. Sa pagtibok ng pusong pagod, sa iyo mananalangin. Ang nabigatan na damdamin ko, hindi ako susuko, hindi ako mangangamba, di ako aatras sa laban na panalo na, di ako bibitaw, di ako ayaw, agad kasama kita. Alam mo. Come on, let's sing this to the Lord. Sing this as your prayer to Him. Ilabas mo yung boses mo sa Panginoon. Yes, Lord. Lumalapit sa'yo, Panginoon. Lahat ng inaalala sa'yo binibigay. Sa pagtibok ng pusong pagod, sa iyo mananalangin. Ang nabigatan na damdamin ko, hindi ako susuko, hindi ako hindi ako bibitaw,
Lord. Pagkat kasama kita, tiwala ko'y tanging sa'yo lamang. Pag-asa ko sa iyo makakamtan, tiwala ko'y tanging sa'yo lamang. Pag-asa ko'y sa iyo makakamtan. I invite everyone, please sing this to the Lord. Dahil ito ay totoo. Di mo ako iiwan sa laban, nag-isa, lalapit, mananalig. Di mo ako iiwan sa laban, nag-isa, lalapit, mananalig. Di mo ako iiwan sa laban, nag-isa, lalapit, mananalig. Di mo ako iiwan sa laban, nag-isa, lalapit, mananalig. Di mo ko iwan, di pababayaan, di ka nagbabago. Ako'y magtitiwala sa dakilang pag-ibig mo, sa dakilang pag-ibig mo, sa dakilang pag-ibig mo, walang hanggan. O Diyos, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, tagumpay na sa'yo, lahat ay hawak mo dito sa buhay ko. Lubos tiwala ko sa pag-ibig mo. Diyos, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, tagumpay na sa'yo, lahat ay hawak mo dito sa buhay ko. Lubos tiwala ko sa pag-ibig mo. Di mo ako iiwan sa laban, nag-iisa, lalapit, mananalig. Di mo ako. Come on, sing this to the Lord. Yes, Lord, salamat. Lalapit, mananalig. Di mo ko iwan, di pababayaan, di ka nagbabago. Ako'y magtitiwala
Thank you, Jesus. We praise you. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. Let's clap our hands for Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Sige po, manatili po tayong nakatayo sa presensya po ng Panginoon. Sige po, let's pray. Let us pray po. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito na kami po muli ay dinala mo, Panginoon. Sa biyaya mo, Panginoon, kami ay nakakatayo. Lord, kami ay nakapagpupuri sa pangalan mo, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng pagkakataon na sinustain mo kami, Panginoon. Sa mga battles, Lord God, na hindi po alam ng iba, Panginoon, pero hinayaan mo, Panginoon, na tinulungan mo kami, Panginoon, sinustain mo kami, ginabayan mo kami, binigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. At ngayon, Lord, naririto po kaming muli, Panginoon. Samahan niyo po kami at payapain mo muli yung aming mga puso, Lord. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Lord, patuloy mo po kaming isustain, patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon. At punuin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Holy Spirit, we welcome you, Lord. Patuloy niyo pong i-reveal si Jesus Christ sa aming mga buhay, Lord God. At patuloy, Lord, na maghari ka, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat. I-bless niyo po ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Mahasik po ang iyong salita at patuloy, Lord, na mai-apply sa mga buhay namin. At, Lord, sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa umagang ito. Marami pong salamat. All these things we pray in Christ Jesus' name. Amen. Good morning po, everyone. Sige po, maaari na po tayong maupo. Ayan po. So, ngayong umaga pong ito, ayan. Sige po, okay na po tayo. Alright. Ayan, good morning po, everyone. Sige, so, nasa series po tayo, no? Ang topic po natin nung pagpasok ng January ay meron po tayong series na sinusunod, yung growths po, no? At ngayon po ay nasa letter T na po tayo, no? So, that is, ito po, naka-flash na po sa screen yung title ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Okay po, ang title po ay, pakibasa po, sabay-sabay po tayo, Trust God in your spiritual journey. Okay po, trust God in your spiritual journey. So, ito po ay, lahat po tayo, no, okay, sige, tanong po, okay. Lahat po ba tayo ay may spiritual journey dito? Okay, syempre, kaya nasa church tayo, di ba ba, no? So, spiritual journey, no, kapag alam natin na spiritual, that is something na related. Alam natin sa pananampalataya natin. Kumbaga, hindi na natin siya kailangan pang sobrang himayan, no po, no? Kasi kapag sinabing ito at nasa church tayo, no po, so ang pinag-uusapan dito ay spiritual journey. Though, kapag hinanap mo rin naman po sa Google or somewhere, may ibang ibig sabihin pa yung spiritual journey. Hindi siya tungkol lang sa religion or belief system or beliefs or faith, no? Ito po ay parang like, for example, yung iba na nagso-soul searching, yung mga nagpupunta ng mga iba't ibang lugar, tapos hahanapin ko, no, hahanapin yung sarili, no po, no, spiritual journey, no po, yung parang kasama po yun doon, no, kumbaga, may ganun pong ibig sabihin yun. Pero ito po, ang pag-uusapan po natin mismo na dito, ay tayo po, no, at ang Panginoon, kumbaga, trust God, so it is you, no, ikaw mismo yan, pagkatiwalaan mo ang Panginoon sa spiritual journey mo, sa faith walk, yung tawag ng iba, no, sa ating pong lakad pananampalataya, kung yun po yung term din ng iba po, no. So, pag-uusapan po natin yon. Sige po, next. Ayaw ko pala mag-ano. Next slide. Sige po, ayan po. So, ito po yung verse natin from Proverbs 3:5-6. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. For some of us, ito po ang life verse, no po. Parang mga ilan dito ay life verse, no. So, sinasabi po dito clearly na tayo po ay, we need to trust, umpisa pa lang, no, sinasabi na po na we need to trust God sa lahat po ng ating tatahakin sa ating pagdadaanan. Kasi po, yung understanding natin is not the same way ng understanding
at ng knowledge or wisdom ng Panginoon. No po? So sa lahat daw po ng ating gagawin, isubmit, ilapit po sa Panginoon at siya po ang magdadirect ng buhay natin. So ngayon po, napag-uusapan po natin yung buhay po ni Peter, okay po, isa sa mga disciple ni Jesus, na po isa po siya sa mga disciple ni Jesus. At alam po natin, kilala na po natin, for some of us, si Peter, at aalalahanin po natin muli, no? Pag-uusapan po natin muli, si Peter bilang isang mananampalataya, bilang isang disciple, okay, na sumunod kay Jesus. Nung encounter niya kay Jesus, okay, sumunod siya, no? So ang tawag na sa kanya ay disciple, no po? Kasi sumunod na siya kay Jesus nung naniwala siya kay Jesus Christ, and then after that, nag-decide siya na maging follower ni Jesus Christ. Ayan na, no? Siya na ay disciple ni Jesus Christ. So he was one of the first followers of Jesus, no? Jesus Christ. And alam po natin na ang personality ni Peter ay talaga, no? Curious, ano pa po ba? Main character, okay? Main character energy, yung energy ni Peter. Kumbaga, yan, yung mga ENFP type, no? Yung mga talagang OA. OA, no? Ito po yung energy talaga mataas, no? So, isa siya sa pinaka parang magiging favorite ng iba po sa Bible. And titignan po natin kung paano na si Peter, kasi sinasabi dyan, trust God in your spiritual journey. Okay, is it really true na si Peter ba talaga yung nag-cling? Or yung talagang totally na nakakapit talaga sa Lord? Or yung Lord talaga? Or si God talaga all throughout? No po? No? So let's see, no? Tingnan po natin ang buhay ni Peter. Next slide po. Ayan. Ayan, nasobrahan tayo. Okay po. So in Luke 5:1-3, so story po ito ni Peter na na-encounter niya si Jesus. Ito po yung first encounter kasi si Jesus ay, kumbaga humahayo na si Jesus po that time. And sa account po ni Luke, ito po yung nakalagay, no po. Sabi, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen, who were washing their nets. So may dalawa daw pong fishermen during that time at hinuhugasan yung nets, no po. And verse 3, he got into one of the boats, si Jesus po, no? The one belonging to Simon. So si Simon po is yung isa pa niyang pangalan ay Peter, no po, Simon Peter. Doon daw po si Jesus pumunta, no? And ask him to put out a little from shore. Yung net po, yung ilalagay. Okay po. Then he sat down and taught the people from the boat. So yun po yung nagtuturo si Jesus noon eh. Doon po sa ibang part, yung Beatitudes nga po tinuturo niya. Pero yan, may mga katuruan pa rin po siya na tinuturo dyan. So ito na po yung unang encounter niya, yung encounter niya with Peter, or encounter ni Peter with Jesus. Next po. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. So ilagay na daw yung net, no? Ilagay na yung net sa dun sa tubig. And then Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. So wala kaming nakuha. But because you say so, I will let down the nets. So bago po utusan ni Peter, ni Lord, ni Jesus, si Peter na i-let down yung nets, nagturo muna siya. Okay, nagturo muna siya. And then, dun sa response ni Simon, or ni Simon Peter, alam niya na may alam na siya, may knowledge na siya, na si Jesus si Jesus na nagpipreach doon ay hindi ordinaryong tao. And by yung mga flashback ng konti dyan, si John the Baptist ay nagpipreach. And sina Andrew ay tagasunod during that time ni John the Baptist. Yung parang, yung mga turo ni John the Baptist ay pinapakinggan na ni Andrew. And then, etong si Simon, kasama niya doon. So, naririnig niya na yung si Jesus, the Messiah, pero hindi pa dyan sinasabi totally na naniwala agad siya kay Jesus. So, ito yung encounter niya with Jesus. So, nung pagkakasabi niya na, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, ibababa daw nila. But because you say so, I will let down the net. So, nakita natin, hindi naman in-spell out dyan, pero faith yon.
No, sabi mo kasi Lord sabi mo kasi Master, so I will let down the nets. So when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So yung part na yun yung encounter, no? Nakahuli ng maraming isda si Peter, gamit yung net, sinabihan lang siya ng Lord. At which is nung una, alam nila na buong magdamag sila na na naghuli pero walang huli, no? So ito ay miracle catch, no po? So verse 7, so they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. So halos lumubog na, they began to sink, hindi pala halos, no, lumubog na po sila, no? When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." No? So yung kapangyarihan ng Panginoon, no po, kapag naranasan natin, kapag po na-witness, okay, na-witness ng isang mananampalataya, okay, magiging mananampalataya pa lang, yung kapangyarihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, ganun po yung mararamdaman natin, no? Yung parang, Lord, I don't deserve this. No po, yung parang pag naramdaman natin, naranasan po natin yung kadakilaan ng Panginoon, lalo na yung ginawa niya para sa atin, no po. Ganun po yung pakiramdam, no? Lord, ano sabi, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." So yung panliliit, kumbaga parang ganun yung naramdaman ni Peter, no? Verse 9 po, so for he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. So were James and John, the son of Zebedee, Simon's partners. So sila din, of course, no, sinong hindi magugulat po doon, no? Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on," ano po sinabi ni Jesus? Ito na encounter na po, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." Yung sa iba pong salin, "You will be fishers of men." No? Hindi na, grabe po yung ano doon, no? Yung parang analogy. No po, yung una, isda mo na yung, yun yung kabuhayan ni ni Peter. No po, yun yung kabuhayan ni Peter. And then later on, doon na po ni-reveal ng Panginoon, no po, yung yung mission, yung calling or invitation niya kay Peter na maging fishers of men. So they pulled their boats up on shore, left everything and followed him. So after the encounter with Jesus ni Peter, they left. Okay po, pagkatapos ng maraming huli, miracle catch, they left everything and followed him. So masusundan po natin yung personality or of course personality po ni Peter. So from John, hindi naman din spelled out that he trusted God. Pero yung act of leaving everything, that is trust. Sa mas matindi pa, that is faith. No po? No, yung iniwan niya, yung unang action niya, sige Lord, ibababa ako kahit buong magdamag na kaming nanghuli pero sabi mo no? So faith. And sumunod pa siya nung sinabi ng Lord na iwan niyo lahat, no? Sumunod ka sa akin, you will be fisher of men. So they left and they left everything. I mean, he left everything and followed Jesus. So yan po yung character ni Peter. No po, bilang isang mananampalataya ni Jesus. And ayun po, no. So si Peter, ito pa po yung isa pa po niyang hindi ko na po nilagay yung buong kwento, pero ito po isa pong eksena with Peter, no po, ni Jesus with Peter. Pakita ko lang po sa Matthew 19:27 po, sabi po dito, basahin po natin. Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" So ayan na naman yung tunog ni yung tunog niya na talagang parang, Lord, kaya kong iwan lahat. Something like that, no? Very, alam mo yung parang ang taas ng faith ni Peter, yung ganong tunugan, no po? And ito pong story din na ito, ibang kwento naman siya. Doon sa sinabi niya na iniwan niya yung kabuhayan niya, no? Which is yung pangingisda. Ito po, sinabi niya mismo, in-spell out niya mismo na, Lord, we have left everything to follow you. What then will there be for us? So, in-spell, siya mismo nagsabi, no po? So, straightly niya sinabi, walang kung ano-ano, no? And ito po yung part na parang may lumapit kasi kay Jesus na mayaman.
Parang, Lord, ano po buwang gagawin ko para para mapabilang ako sa kingdom of God, ganan. Tapos sinabi yung yung greatest command, yung love God and love your neighbor. Sinabi ko na, Lord, ginagawa ko na yan. Sabi nga nung ginawa ko na yan. Now sell everything that you have, no? Parang kasi alam ni Jesus na mayaman yun, no? Sell everything that you have, tapos pamigay mo. Tapos yung rich man, I can't. Parang hindi niya naman totally sinabi. Nalungkot siya, tapos umuwi siya. Ibig sabihin, hindi siya nakasunod kay Jesus just because, he valued so much the things that he has, no, na meron siya. So, eto na. So, si Peter, sinasabi niya yun na, we left everything. Parang, di ba, parang yung part na kami, iniwan namin lahat eh. Parang gano'n, no? So, what then will there be for us, no? So, yun yung sinasabi ni which is ay genuine naman talaga si Peter dyan. Parang minsan may isip lang natin na parang ang yabang naman ni Peter. Ganun. Pero may level naman siya ng genuineness doon kasi tuwang-tuwa siya sa Panginoon at nananampalataya. Siyempre, ikaw ba makakita ng mga ganong milagro, no po, sa buhay mo? Siyempre, masaya ka, no po, talagang, Lord, you deserve all the praise, no? Yung mga ganon kapag puro milagro, no, tsaka puro blessings ang dumadating po sa atin, parang you deserve all the praise, Lord, talagang, deserve mo yan, Lord. It's a privilege to serve you. Yung mga ganun, yung ganado po tayo. Ganun po tayo sa season natin. And kung paano na si Peter ay ganun, of course, no, we have experienced the same thing, no po, na sa unang-unang era, sa unang-unang season ng ating buhay, pananampalataya, journey, spiritual journey natin, ganun talaga yung pakiramdam, no po. Napakataas nung yung hype, no po, yung feeling, no po, na masaya ka talaga kasi ganito yung feeling na nasa kay Kristo, no po. And basta na-enjoy po natin yung nakikilala natin ng Panginoon. Totoo po yan until now din naman po, no. And sobra yung confidence ni Peter sa Panginoon dito sa verses na to. And next po, sige po, ano yung pa po natin. Eto pa po, no? Siya talaga si Peter po talaga, siya mismo yung parang nagsasabi. Kumbaga may revelation siya ni Jesus. Siya mismo nagsasabi na, ayan, you are the Messiah, no po? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. So Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. So, ibig sabihin siya mismo, may revelation of God siya. Meron siyang revelation of who Jesus, who Christ is. So, encounter talaga. Nagkaroon talaga siya ng encounter sa Panginoon. And sobra yung confidence ni Peter, no po, pagdating kay Jesus. So, ganun pong katindi, no? And we'll see dito po sa mga susunod pa. Yes. Ay. Hello. Ayan, lumagpas-lagpas na po tayo. Sobra na po ba? Sorry po. Pa-click na lang po ng Nasaan na yung kanina? Nalito ako. Ayan, ito po. Ayun po. So, and that was the beginning of Peter's spiritual journey, no po, bold and empowered, no po. From that day on na siya po ay nakakita ng milagro, miracle catch, and then later on, no po, nagkaroon na siya. Marami pa pong eksena yon, no? Hindi ko na po nilagay dyan, and that was the beginning. Yun po yung start pa lang ng journey ni Peter, no po, bold ang tapang, no po, and empowered po siya, no? Kasi yun yung revelation ganun na nagagawa ng revelation of God sa buhay ng isang Kristiyano. Matapang ka, no po. And we'll see here, no po, sa susunod na mga chapters, na-predict na or sinabi ni Jesus na dito na yung magkakaroon ng plot twist, no po. Sinabi ni Jesus na ang sabi po dito ay, basahin po natin in Matthew 26:31-32. Then Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. So 32, but after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. And then Peter replied, ayan na naman po si Peter.
Peter replied, even, ano po yan? Sabay-sabay po, even if all fall away on account of you, I never will. Okay po, no? I never will. Truly, I tell you, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. No po? Tapos may banat pa siya dyan. Ano po yung 35? But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Have you ever, naranasan niyo na po ba mangako sa Panginoon? Na Lord, sa'yo lang ako. Yung mga ganan, no po, no? Lord, maglilingkod lang ako sa'yo. Lord, buong years ng buhay ko, no? Talagang para ako sa'yo. Yung mga ganun pong, mga ganun, natatawa po ako nino. Yung mga ganun pong nakakaiyak po kasi. Yung mga ganun pong ganung tonohan po natin, no? Siyempre po, nakaka-relate po tayo kay at some point. Pero ang lala po talaga nung kay Peter, no? Yung parang, even if I die with you, no po, I will never disown you. No po, sobrang confident po si Peter. No po, yung mga pangako po natin ganyan, no? Or mga nasasambit po ng salita natin, no? Pero ito po recently po, ito po yung, ewan ko lang kung ako lang po yung gano'n, no? Pero may habang tumatagal po, at nagkaka-struggle po tayo, no? Nagkaka-struggle tayo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Minsan nga may mga kanta, alam niyo po yun yung, kunyari, I surrender. Yung mga kantang may I surrender. Minsan hindi mo Lord, parang hindi ko na makakanta to ngayon mga ganun. No? Parang it's a hard pill to swallow later on in life. No po, pero ano po yun, parang grace po ng Panginoon yung para mapasurrender ka talaga, no po, ng lahat. Kasi may mga times talaga na parang, yun nga po, no, sa struggle, sa hirap ng mga yun, yung mga nangyari po, no, hindi na lang siya saya-saya lang no po, yung Christian life natin, no, Christian journey natin, hindi na lang po siya yung parang masaya lang, smooth sailing, ganyan, and mabibigat na po yung mga dumadating at kung ano-ano. Kaya minsan talaga, kahit yun nga po yung mga simpleng love your neighbor, yung mga ganun po, no, parang dati talagang pag unang Kristiyano ka, no, yes, love my neighbor, and so on. Tapos ano pa po ba, yung basic po na forgive and so on, no po. Pag later on in life, no, kapag dumaan ka sa mga struggles and kung saan-saan pa, no po, it gets harder, no po. Parang, Lord, help me, no. Yun po talaga yung mapapasurrender ka sa Lord kasi alam mo sa sarili mo. And, no po, and si Peter dito, ito po talaga yung beginning ng Christian journey niya, no. I will, even if I have to die, no po. So, yung mga ganun pa siyang, may ganun pa po siyang linya, no po. Grabe po yung confidence, no? Nakaka-relate po ako. Yan. So, pero ano po yun, salamat po sa Panginoon kasi siya naman po yung mag-work sa atin. So, let's see, no po. It was Peter. So, based po dun sa text, no, it was Peter who boasted or who just assert, no po, that he would never forsake the Lord even if everyone else did, and later denied 3 times that he even knew the Lord, no po. Ito po yung denial na, no po. Sa Mark 16, sundan lang po natin yung text para po dugtong-dugtong na po. Let's read po. But when they looked up, they saw that the very large stone had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. So don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene who was crucified. He has risen. He is not here, so the place where they laid him. So, see the place where they laid him. So, ito po ay part. Okay, nag-jump po tayo na ito pong text na ito ay, di ba po, dinisowned na. No po, dinisowned na, nagkatotoo, kasi totoo naman talaga, nakasulat, no, na ano pong tawag doon? Pagkanulo po yung term. Pagkakanulo nila si Jesus at hindi nila, yun nga, i-disown nila. At nangyari yon. At kung makikita pa natin yung mga, pag binasa po natin yung lahat po ng accounts kahit saan doon, no, ay yung expression ni Peter, yung disappointment niya sa sarili niya, yung sakit, yung bigat nung feeling na, nasambit ko 3 times na hindi ko siya kilala. Kasi parang gano'n, no? So, sobrang na-break yung heart ni Peter, no, knowing na alam niya sa sarili niya, na sinabi niya yun Sinabi niya na, Lord, hindi kita iiwan or hindi kita, kahit mamatay pa ako kasama mo. Yung ganun talagang katindi yung pagkakasabi niya, no? So,
pagka-deny niyang yon at nag-crow yung yung rooster, ayun na, bugs na, no? Ang sakit nun, no po? So, later on, ito na po, no? Pinakita po dito yung Jesus has risen, no? Si Jesus po ay, from crucifixion, siya po ay, nabuhay na, no po? And, ano po sinasabi dito? May sinabi po yung man hindi naman po particularly na sinabi na angel to, pero mostly parang angel yung inaano natin. May sinabi po siya dito na, you are looking for Jesus the Nazarene who was crucified, he has risen, no po? May sinabi siya tungkol kay Peter, no po? But go tell his disciples and Peter, no po, naka-drop name si Peter, no po? He is going ahead of you into Galilee, no? So there you will see him just as he told you. So trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. So si Mary Magdalene to, tsaka yung mga babaeng pumunta po sa tomb. So they said nothing to anyone because they were afraid. So ito na nga, no, parang ang bilis na pangyayari na po. Si Jesus ay risen na, no, after 3 days nung pag-disown sa kanya ng mga disciples niya. And repeating the miracle, ito na po, no, and from that part, no po, na dinisown siya, Jesus himself, no po, siya po bilang tapat na Diyos sa spiritual journey ng isang Kristiyano po, na isang mananampalataya, and sa buhay po ni Peter na isang Kristiyano po, isang disciple, may spiritual journey po siya, no. So nagkamali po siya, tama? Ang lala nga po, no, ang lala kasi na-disown niya talaga right before our face. So tayo rin naman po, may mga times po tayo na-disown natin ng Panginoon, no po. May mga times na na-deny natin, nako-compromise. Ano pa po ba? In what ways we disown God o the Lord? No, kapag, of course, no, major doon, kapag pinipili natin yung gusto natin, no? Gusto natin over doon sa kalooban ng Panginoon. Ano pa po ba? Yun nga, kapag nagko-compromise tayo, no, okay lang to, ganto ganyan. Ano pa po ba? Yun, basta yung mga everything about self, pride, and so on. Yun na po yung way natin. Sa pinakasimpleng paraan po, na pag-disown natin sa Panginoon, repetitive sin, no po, habitual sin, yun po, no, that's how we disown God, no, parang o kaya naman, deny mo talaga na Kristiyano ka. Kasi nahihiya ka sa tropa mo, ganto ganyan, no, o kaya ganyan, no, hindi natin inaamin na Christian tayo kasi baka masabihin na tayo na Kristiyano ka pala, yung mga ganon, no. Kala ko no, mga ganon. So, yung ganon, no, literal na dinidisown natin or dinedenay natin na Christians tayo. So, ayun po, no, and where is Jesus here, no po? Ano na naman ang eksena ni Jesus, no po? And in here po, repeating the miracle of the large catch a fish or the miracle catch, Jesus made a special point of forgiving and restoring Peter and recommissioning him as an apostle. So, inuna ko na po ito noon. Inuna ko po siya. Tignan po natin dito sa text na to. Sa John 21:1-3, makikita po natin na kung ano yung encounter ni Jesus na po with Peter nung umpisa na hindi pa siya nagkakamali or what. Uulitin po ngayon ni Lord sa buhay ni Peter, no? So afterwards, Jesus appeared again on his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Okay, Simon Peter, Thomas, also known as, hindi ko babasa, ano po? Didymus. Okay po. Nathanael from Cana in Galilee, so the son of Zebedee. So may mga magkakasama po silang disciple, and and the 2 other disciples were together. So verse 3, I'm going out to fish. Sabi po ni Simon Peter told them, I'm going out to fish. And they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat. But that night, they caught nothing. So familiar? Deja vu. Okay, no po, no? Familiar na wala na naman silang nakuha, wala na naman silang nahuli. And then later on, early in the morning, Jesus stood in the shore. So magdamag silang ng isda, pero walang nahuli. So kinaumagahan, Jesus stood in the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. So he called out to them, friends,
haven't you any fish? So tinawag po na friends ni Jesus, no? Haven't you any fish? No, they answered. So he said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. So ito yung mga pagkakataon pong ito na naman yung mga hindi na naman alam pa rin ng disciple na si Jesus pala yun. Isipin niyo po yan, may mga milagro po tayo sa buhay natin minsan na hindi rin natin na-realize agad, no? Na si Lord po yun, no? Minsan kala natin, basic skills lang natin yun, no? O kaya naman, natural na flow ng mundo, no po, pero hindi natin alam, milagro pala ng Panginoon yun, no po. And, let's see, then the disciple whom Jesus loved said to Peter, so si John po yun, no, yung the disciple whom Jesus loved, no po, said to Peter, it is the Lord. Okay, as soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off. So, and jumped into the water. The other disciples followed him in the boat. So, towing the net full of fish. Next, nasaan na po tayo? Pakibasa po. For they were not far from shore, about 100 yards. So when they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. So yung pagkahuli po nila ng maraming isda, meron pa silang parang kakain pa po sila, no? Sasamahan pa sila ni Jesus kumain. So kita po natin yung gentleness ni Jesus doon, yung grace, no po, na galing siya doon sa 3 days. 3 days lang naman yung nakakalipas nung dinis-own nyo ko. Charot, no? May grudge pala, no? Parang 3 days na naman yung nakakalipas. Kung hindi si Jesus yan, di ba? No po? Kung hindi siya si Jesus, no? Parang 3 days lang naman yung nakakalipas nung dinis-own nyo ko, nung binetray nyo ko, guys. Hindi ganon, di ba? Wala, no? Walang narinig, no po? Wala tayong narinig na kahit na ano kay Jesus, no? At wala talaga kasi ganun po si Jesus, no? Mabuti po talaga siya. And later on po, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, ito na po, confrontational si Jesus, dire-diretso po, no? Simon, son of John, do you love me more than this? Tas ayun, sagot agad si Peter, no? Yes, Lord. He said, you know that I love you, no? Jesus said, feed my lambs, no po. Hindi ko alam kung ano pong emosyon or panginginig ng lalamunan yung nararamdaman ni Peter or normal lang sa kanya yon. Hindi ko po alam, no po, hindi ko po alam. Pero feeling ko po, no, parang may ganung hiya si Peter. Kasi, yes, Lord, he said, you know that I love you, no po. And then Jesus said, feed my lambs. Yun po yung instruction, no, may instruction. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Ano po sabi uli ni Peter? Ayan na ulit. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. No po? So, ito po yung, ni-restore. Ni-restore po ni Jesus si Peter. Kasi, of course, yung mga ganong eksena po ni Peter, nakakawala po ng confidence yun, no? After some point na mahal mo yung Diyos, talagang to the highest level, no po? To the highest level yung affection para sa Panginoon, tapos bigla kang babagsak, no po? Yung ganon, bigla kang, magre-relapse, no? Bigla kang babagsak, no po? Bigla kang matitisod or kung ano man, no po? Pero may paraan ng Panginoon na na i-restore tayo. No po, may paraan ng Panginoon na gumawa uli ng encounter with us. Napaka-personal ng Diyos kasi bumalik siya dun sa unang encounter ni Peter sa kanya, no po. At yun nga yun yung parang nung unang wala pa si Jesus, yun yung buhay niya eh. Buhay niya po yung pangingisda, no po. Ganon din po tayo sa Christian journey po natin, ito lang po yun, no. May mga pagkakataon po talaga na out of track tayo. Alam po yun, hindi ko po sinasabi na, ay, normal pala yun, yung ganun. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon po talaga yun, no po. And sa mga pagkakataon po na yun,
i-allow po natin ng Panginoon na ibalik po tayo. No po? I-allow po natin, wag po nating, alam po yung parang bunuan pa tayo. No? Pero let us allow the Lord na parang alam po yun, kahit yung mga pabulong na prayers, yung mga mahihina at maiiksing prayers po, na Lord, ibalik niyo po ako. Parang gano'n, no? O kaya naman, Lord, i-restore niyo po ako, palakasin niyo po ako, yung mga ganun po, no? Those things matter to God, no po? It matters to God. Sa Christian journey po natin, no po, yung mga prayers po natin na yan, nadidinig po yan ng Panginoon. Yung mga iyak po natin na yan, nadidinig po yan ng Panginoon, no po? At ganun din po, no, sa part po ni Peter, no po, yung encounter, ni-restore po siya. Para ma-restore siya ni Jesus, inulit, no po, inulit niya yon. Hindi man ganun yung mangyari sa atin, but God has a personal way of, touching us, letting us know na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan sa Christian journey po natin, no? At i-remind niya tayo, no po, totoo po yun, no, na-flashback po natin kung paano yung unang encounter po natin sa Kanya, kung gaano tayong kasaya, no po, at kung gaano niya tayong minahal at mahal, no po. Kasi kapag nagkakamali po tayo, kunyari po nakagawa po tayo ng kasalanan, nagkakaroon na po some of us, no, kakaroon na po tayo ng thinking na we don't deserve what Jesus paid for. No po, yung pinagbayaran ni Jesus Christ, tinapos ni Jesus Christ sa cross, we thought that sometimes, no, we don't deserve that, no, that what He has paid for sa cross, feeling natin gano'n, no po. And that is condemnation, no po, condemnation po ng kaaway, kaya hindi na mag-church, ano pa po ba? Hindi na pupunta, wala nang gagawin, no po. At yun po, no, yun ang nangyayari, no po, minsan, no po. Pero ang reminder lang po sa atin ng Panginoon, alam naman ng Lord na mahal po natin siya, no? Alam ng Lord yun. And yun, there are times na yun nga po, nanlalamig tayo, nakakalimutan natin, nauuna natin ng ibang bagay, higit sa Kanya, no po? Dahil busy ang mundo, marami pong nangyayari sa mundo, no po? Pero, ang prayers po natin lagi, no po? Ang prayers po natin na, Lord, ibalik mo ko, bigyan mo ko ng wisdom para maayos to. Yung mga basic po, mga simple po nating prayers sa Panginoon, no po, very personal. Okay, so yun po yun, no. And through all of Peter's ups and downs, the Lord Jesus remained His loving Lord and faithful guide, no po. Kung gaano po na ganun po si Lord kay Peter, ganun din po siya sa atin, no po, na lagi po tayong i-guide ng Panginoon sa Christian journey natin. And there are different waves of fears and doubts, no po, na bigla na lang, wala naman talaga yun biglang may mga ganon, no po, biglang may mga ganon kapag transition, biglang may fears, biglang may doubts, bigla kang magdududa sa sarili mo, o kaya naman sa kapasidad mo, ano pa po ba, matatakot ka, no po, those things are normally nangyayari, no po, but the Lord is able, no po, to strengthen us, to empower us, to be with us as our guide, no po, para tulungan tayo na magpatuloy, no po, ma-overcome, and yun nga po, no, we are victors, no po, kay Christ, no po, kasi we are the recipient, tayo po yung nag-receive, no po, nung pinagtagumpayan ni Jesus Christ sa krus, no po. At kapag we also try, no po, tinry natin na na kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, then ayun po yun, no, lalalim po tayo sa pagkakakilala sa Kanya. So same with us, no po, tapat po ang Panginoon sa ating mga buhay. And so, patapos na po tayo dito, no po, I mean, dalawa na lang po yan, no. What should be our response? What should be our response, no, in line with trusting God in our spiritual journey, no po? So, of course, no, ito po sa Psalms 37, it says here, commit your way to the Lord, no po. Lagi pong gano'n, no? Commit our way to the Lord. Paano po ba natin kino-commit yung sarili natin? Wala na po ako nilagay na listahan, no po. How do we commit our way to the Lord, no po? Ito po yung kasama po dito lahat ng po natin. Gifts, talents, ano pa po ba? Possession, ano po ba yung mga bagay na meron tayo? We submit it to the Lord, no po. Hinahayaan po natin na Lord, ito po yung gifts and talents ko, let it build the church, no, edify the church, help people, help my family, no po, let it all glorify your name.
No po? So that is committing our way to the Lord. So marami pa po yan, pero yun po, when we commit our way to the Lord, kahit gusto mo yung mga bagay na yon, no po, gusto mo nating sundan yung track na yon, pero alam natin sa sarili natin, if that's not the way of the Lord na po, babalik po tayo at babalik sa kung saan po talaga tayo papayagan ng Panginoon, no po, iaalaw ng Lord. No po? So ayun po, no, let us commit our way to the Lord sa ating pong spiritual journey. And next po is, it says in John 15:4-5, no po, a reminder po ito from the book of John. It says here, can we read po, all of us? Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. So neither can you bear fruit unless you remain in me. 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ayun po, yung realization po na alam niyo po yun, kahit nagaano pa tayong maging madunong, no po, gumaling sa buhay, hasang-hasa sa buhay, may limitasyon po talaga tayo. May hangganan ang tao, no po, at may mga bagay po tayong hindi talaga kayang gawin sa buhay natin, no po. At yun nga po, ang reminder po sa atin ng Lord, remain in me. Kasi po, gumawa mo tayo ng maraming mga seemingly fruitful things here on earth, but doesn't have an impact in the heavenly, no po, in heaven, especially sa Lord, sa audience natin, sa audience of one. Wala, no po? Wala yun, no? Walang bearing. Kumbaga yung term ng iba, walang bearing kung hindi naman para sa Panginoon, or walang bigat pagdating doon sa Lord, no? Kapag hindi natin na-commit yung mga bagay na yan para sa Panginoon, at hindi malinaw sa puso't isipan natin na para pala talaga sa Panginoon yun, no? Walang bearing sa langit, no po? Walang bearing sa harap ng Diyos. Kaya yun po, no? Ibig sabihin, kailangan nating manatili sa Panginoon, no, para yun po yung mga bagay na ginagawa natin, of course, yun po, alam po natin na para sa Panginoon, alam po natin sa sarili natin na hindi lang tayo nang piplease ng tao at kung ano man po, no. And ano po ba? Sabi, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Na po sa Christian spiritual journey po natin, marami po talaga tayong pagdadaanan. Of course, iba-iba po yan na struggle at hindi natin in-expect, no po, hindi natin in-expect after 5 years, ganito pala, after 3 years, kapag lupas nga lang ng 1 linggo, hindi mo in-expect na ganun yung mangyayari, no po. And personally po, no, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon, no po, na, ayun nga po, yung spiritual journey, no po, ay talagang masasabi ko po na talagang sinamahan, no po, sinamahan po ako ng Panginoon. At kahit sino po i-interviewin ko dito, sinamahan kayo ng Panginoon, no po. And, ayun nga po, lagi ko po, isa po sa mga preachers dito, lagi ko pong nare-realize yun na hindi ko talaga, parang alam mo pa, Lord, ayoko talaga mag-preach, nakakaano. Yung alam niyo po yun, yung parang mas bihasa pa sa buhay itong mga taong, yun lagi po naisip ko yun, kaya kinikilabutan, mas bihasa pa sa buhay itong mga taong nasa harapan ko, yung mga ganun po. And it breaks my heart every time po na parang, hindi ko kaya, parang ganun. And yun po talaga yung weakness ko, parang, ayoko humarap sa harap ng tao, parang ganun, ayoko. That's my weakness. But still, pag nakita ko po na at ginawa pa akong teacher, no po, naging teacher pa ako, parang ganun. And yun nga po, nakita ko po yung grace ng Panginoon doon. Kasi hindi ko po ina-identify din na may stage fright ako or what, pero I just can't face people, parang ganun, ng ganitong, pag marami yung tao. Pero every time na bago po ako mag-preach, or bago ako magsalita sa mga tao, sinasabi ko po sa Panginoon na, Lord, mas bihasa pa sa buhay itong mga taong to sa akin, ganun. And I only have your grace. I only have your grace na magsusustain sa akin. And yun nga, yung mga sinasabi ko naman sa harapan, at sinasabi ko din sa mga ibang tao kapag nakakausap ko sila. At kahit pag nagtuturo ako, those things, alam niyo po yun, yung parang, binabattle ko talaga siya, parang hindi ako basta nagsasalita, parang gano'n. Binabattle ko talaga siya with the Lord, na parang, Lord, hindi ko po kaya, parang gano'n, hindi ko po kayang magsalita sa harapan. Pero, but the grace of God, no po, parang pinapaunawa lang po sa akin ng Lord, sinisecure lang ako ng Lord na kasama mo ako sa lahat ng season, and the reason why you go through brokenness, struggles, challenges,
is because you have to speak, no? Speak that to the people, no po? Kailangan mo i-share sa mga tao kung gaano siya kabuti at ka-gracious, no po. And salamat po sa grace ng Lord, no, kasi bilang journey ko rin po ng Kristiyano, ng kabataan po ako, na saved by grace, no po, sa college years ko. At ngayon po ay teacher na ako. Biyaya po talaga ng Panginoon yun, no po. At nagpapasalamat po ako doon kasi lahat po tayo, no, we are in our spiritual walk. Now we have fears, we have challenges, and insecurities. Ano pa po ba? Lahat pa ng mga pwede po nating takpan ng mga ngiti. Ano pa po ba? Ng mga jokes. Mga tatakpan lang natin ng mga kung ano-anong jokes. But there are still pain at kung ano-ano pa po, no? The Lord is so good and faithful to heal us, ano pa po ba? To sustain us, to empower us, to help us break through from all the walls na meron po tayo, no po, na meron sa harapan natin. At wala po ibang makakagawa nun kundi ang Panginoon sa buhay natin, no po. Kaya, yun lang po, the encouragement is let us focus, opo, and fix our eyes again po in Jesus, the author and perfecter of our faith, no po, who for the joy who has set before us, He endured the cross, no po, even to the point of death, no po. Ganun po katindi yung ginawa ni Jesus sa cross at hindi po natin ma-measure yung pag-ibig po ng Panginoon. And personal din po yung revelation ng Lord patungkol sa ginawa niya sa cross, no po. Kaya allow the Lord to reveal Himself sa ating pong mga spiritual life, no po, sa ating pong personal life, ngayon po sa mga susunod. No po, sige po, let us all stand po. Sige, ngayon pong oras pong ito, sige po, manalangin po kayo personal, ipag-pray nyo po yung spiritual journey nyo, yung faith walk nyo, na i-sustain kayo ng Panginoon, palakasin kayo ng Lord, at makilala pa po natin ang Panginoon. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon, bigyan ko po kayo ng time. Let us pray po. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay mabuti, Panginoon. At bilang mga tinawag mo, Panginoon, bilang mga pinili mo, bilang mga kinahabagan mo, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Lord, nagpapakumbaba at humihingi, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, ng tulong sa iyo, Lord God, na i-sustain niyo po kami patuloy, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon. Draw us closer to you, Panginoon. Talagang punuin niyo po kami ng pag-ibig niyo, yakapin niyo po kami, Lord, sa mga pinagdadaanan, struggles, at mga challenges na naroon po kami, Panginoon. Lord, bless each one of us. I-bless niyo po ang church na ito, Panginoon. Patuloy po kaming lumago at lumalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, all the lies of the enemies, all the deceptions of the enemies, Lord God, has no power sa mga buhay namin, Panginoon. At talagang, Lord, mamumuhay kami ng matagumpay, Panginoon. Mamumuhay kami ng mga Kristiyanong matagumpay. Alam namin yung mga realities ng buhay sa buhay na ito, but we choose and we still have, Lord God, that faith in you na kaya mong pagtagumpayan ang anumang mga bagay sa buhay namin, Panginoon. Lahat, Lord, ng pagdadaanan namin sa mga susunod na araw, na panahon, Lord, you're going to sustain us, Panginoon, and tapat ka, Panginoon, na kung paano, Lord God, na nagkamali
or may mga pinagdaanan si Peter at iba pang mga disciples, Lord. We might be experiencing those things, but Lord, you are faithful and good to restore us, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na bumalik at bumalik lang po sa iyo, Panginoon, at magtiwala patuloy sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo, Panginoong Jesus. Ito lamang po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sige po, makaupo muna po tayo. Tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan. Ito po ay pag-aalaala ng ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Tayo ay Kanyang niligtas at tayo po ay naligtas dahil sa Kanyang habag at biyaya. Sino po ang kabilang dito sa Lord's Supper? Sino po ang pwedeng mag-Lord's Supper? Ito po yung tanong minsan na, sino nga ba talaga ang able at pwede na mag-partake ng Lord's Supper? Any person who believes and receives Jesus as their personal Savior ang pwedeng makibahagi ng Lord's Supper. Yan. Habang po binibigay yung ating bread, ostia, at itong grape juice, ay tingnan po uli natin, balikan natin yung kaninang verse na pinatungkulan ni Ma'am Nel doon sa John 15, 4 to 5. Sa John 15, 4 to 5, yung part na yon, meron doon mga words na napakahalaga. At may kita nyo sa John 15, yung unang bahagi ng John 15, may mga words na pinapatungkulan ng Diyos. Una sa lahat, yung vine and the branches. Tapos may malimit tayo marinig dyan sa John 15 na remain in me. Remain in me. Lagi, pagbabasahin nyo po yung pinakaunang bahagi ng John 15, remain in me. Manatili ka sa akin. Ikaw, pag sinabing remain, huwag kang hihiwalay. No? Huwag kang aalis. Huwag kang lalayo. Huwag kang magkikwit. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi alam niyo po mga kapatid, once na tayo po ay kumilala kay Jesus, si Lord nag-establish ng relationship sa iyo. Ang relationship po ba kapag hindi na masarap, hindi na masaya, hindi na parang nakaka-enjoy? Ang relationship po ba talaga ay kapag ganun yung naranasan mo negative, iiwanan mo ba yon? Ganun ba relationship? Hindi. Technically, kapag ang relationship na buo, nagsimula na, it means merong ups and down. Kapag hindi na masarap, hindi na masaya, hindi na parang ka-enjoy-enjoy ang relationship, still, kapag iyan ay totoo, ang pagmamahal mo, ipagpapatuloy mo yan kahit na masakit. Tama po ba? Kahit na nawala na yung joy, ipagpapatuloy mo. Hindi ka nagiging martir kasi nga meron sinimula ng Diyos. Ang sinasabi ko pong relationship ay sa Diyos. Kasi yung relationship natin sa tao, mababaw eh. Mababaw ang pananaw. Now, sabi dyan sa John 15 verse 4 to 5, remain in me. Nawala. Ayan. Remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Wala. Neither can you bear fruit unless you remain in me.
I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, apart from me, you can do nothing. So alam niyo mga kapatid, eto, ang totoo bang Kristiyano o tumanggap kay Kristo? Ito ang tanong nawawala ba ang kaligtasan niya? Kapag tinanggap mo si Kristo, pwede bang mawala yan? Kapag kinuha mo yung kaligtasan sa Kanya, pwede bang mawala yan? Kasi nga pinag-usapan natin spiritual journey. Pwede ba mawala yan? Kasi sa ating spiritual journey, madadapa ka. Tapos hindi smooth yung ating relationship kay Lord kasi nga tayo ay unfaithful. Si Lord ay faithful. And tayong unfaithful, nagkakasala, nanghihina, nakakagawa ng hindi maganda sa Diyos. No? Tama po ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung ganun yung nararanasan mo, na sumusuway ka sa Diyos, at pinaka siguro extreme ay lumayo ka sa Diyos, mawawala ba yung kaligtasan mo? Mawawala ba yon? Meron ditong hint sa verse na ito. No? Pero sagutin ko po yung tinatanong ko sa inyo kanina. Alam niyo po ang kaligtasan hindi nawawala. At ito'y nabanggit ko na sa inyo, napagtungkulan ko na rin ito sa inyo. Ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Pero, dapat niyong malaman kung totoo ba na ikaw ay may kaligtasan. Kasi kapag tinanggap mo ang kaligtasan, ang Diyos ay tapat, hindi niya alisin yung kaligtasan sa iyo. Pero ang tanong dapat, ikaw ba ay totoong tumanggap ng kaligtasan? Tingnan niyo po itong verse na to sa 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you. If you remain, and I in you, you will bear much fruit. So kapag ikaw daw ay totoo nga, ang Diyos daw ay gumagawa sa iyo. Tama po ba? So, ang tao daw na o ang Kristiyano na hindi consistent sa relationship kay Lord, pero merong heart siyang o meron siyang puso na mag-remain, it shows na the Lord is with him. Kapag wala ka ng puso na manatili sa Diyos, alam niyo po ganito, alam niyo po may mga Kristiyano ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang mga Kristiyano ay nagiging malamig sa Diyos at hindi lang po yon, hindi lang basta malamig. Ang mga Kristiyano naging malamig, tapos ito pa ang pinakamalala nilang ginawa. Si Jesus o ang kanilang relationship kay Lord ay anong ginagawa? Ang tawag po doon ay apostasy. No? Apostasy. Itinatakwil na nila si Jesus sa buhay nila. Hindi na sila naniniwala kay Jesus. Hindi na sila connected kay Jesus. Ang pinaka-grave na parang sin na magagawa mo ay hindi mo na tinatanggap si Jesus bilang iyong personal Savior. At marami pong Kristiyano ngayon na yan na po yung kanilang stand. Na dati naniniwala ako kay Jesus pero ngayon hindi na ako naniniwala sa Kanya. Ayoko na sa Kanya. And that shows na hindi talaga sila totoo. Kasi kung totoo sila, they will remain. Amen po ba? Because God is faithful sa mga trials natin. Alam niyo po, nagpapahiwalay sa atin mga kapatid sa Diyos.
ang mga pagsubok, ang mga karanasan sa buhay na hindi maganda. Alam niyo po, ang relationship natitest kapag hindi maganda ang sitwasyon. Hindi niyo po makikita yung tunay na ugali kapag lagi maganda ang sitwasyon. No? Makikita niyo po ang heart, ang totoo talaga na siya kapag pangit ang sitwasyon. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Makikilala mo kung sino talaga siya kapag hindi na okay. So tayo, mga kapatid, kapag ang buhay natin ay hindi na maganda, sabihin natin mga problema na nararanasan po natin, mga samot-saring mga pagsubok, kapag ganyan po nararanasan nyo ngayon at kayo, kinwestiyon nyo na may Diyos ba? At kinwestiyon nyo na parang ano ba ang buhay ko? Ako ba ay mahal ng Diyos? There are times na pwede kang magtanong, pero wag mong sagarin yung tanong na kung saan maki-question mo na si Lord. No? Hindi mo na siya kikilalanin. At hindi ka na maniniwala sa Kanya. Ang totoo ay nagre-remain. Ang hindi totoo, hindi nagre-remain. In short, mga kapatid, kung totoo ka, nagre-remain ka. Kahit ano pang naranasan mong pagsubok, kahit ano pang samot-saring mga karamdaman yan, kakulangan, kahit ano pa yung mga parang pinoproblema mo sa buhay mo, financial, family, mga samot-saring mga mabibigat na problema. Kahit na yan pa nararanasan nyo, you need to remain because God will remain in you. Baliktarin natin. If I will not remain, God will not remain in me. Tama po ba? If you remain, God will remain in you. Bakit ba si Jesus ang kailangan sa ating buhay? Sabi nung iba mga pilosopo, bakit ba si Jesus lagi mo sinasabi? Si Jesus ba isusolve yung problema mo? Nakita mo na ba siya? No? Tingnan po natin itong verse na ito. 1 Peter 4:12. Yan. Basahin po natin mga kapatid. 1, 2, 3. Beloved, do not be surprised when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. 13. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed. Last verse. Mga kapatid, itong ating binasa, kapag tinignan nyo ng kabuunan, may suffering, pero you are nakikihati ka lang dun sa suffering ng Panginoong Yesus. Because at the last, kumbaga yung kahuli-hulihang hininga mo, buhay mo, kapag nakapiling mo ang Diyos, wala itong katumbas yung suffering mo para kay Kristo. Kasi greater yung mararanasan mo kapag kapiling mo siya. So anong suffering ninyo, mga kapatid?
Ano yung trials? Ano yung challenges na nararanasan nyo? Ano itong mga samot-sari sa buhay ninyo na pwedeng makapag-alis sa inyo sa Diyos at hindi nyo na ituloy yung spiritual journey ninyo at di na kayo magkukumit sa Panginoon, hindi na kayo magtatrust sa Kanya? Ano itong mga ito, mga kapatid? Ano itong mga ito? Alam mo yan. Alam na alam mo yan. Kaya ang challenge ng Panginoon sa bawat isa na totoo at genuine na tumanggap sa Kanya, totoong may Kristo, totoong may Jesus, totoong may Holy Spirit, remain in me. At kung ikaw ay mananatili, the Lord is faithful, and He is righteous, He is just, He is our strength, He is our blessing, and He will guide you at dadalhin ka niya doon sa lugar na kung saan nagsusuper abounds ang kanyang grace. Kaya nga mga kapatid, last question, ito lagi ko na nababanggit at naitatanong sa inyo bakit ba ang mabubuting tao masasama ang kanilang malimit na maranasan? Wala bang Diyos? Bakit yung masasamang tao? Bakit mabubuti ang kanilang nararanasan? Masasama sila. Sabi ni Job, hindi. Hindi totoo yon. Sabi ng mga kaibigan niya sa kanya, masama ka kasing tao kaya naranasan mo yung mga nawalan ka ng anak, namatay yung mga anak mo, nawala yung iyong ari-arian, masama ka kasing tao. Baka meron kang kasalanan ginawa. Sa mundong ito, ganyan ang pananaw. Pag masama kang tao, dapat masama din naman ang mararanasan mo. Pero kung mabuti kang tao, dapat mabuti din yung mararanasan mo. Ang sabi ni Job, na righteous siya. Sabi ng salita ng Diyos, si Job ay righteous sa harapan ng Diyos. Sinabi ni Job, hindi yan totoo. And to cut this argument, mga kapatid, look upon Jesus. Tingnan nyo si Jesus. Si Jesus, hindi siya nagkasala, hindi siya nagkamali, pero He is suffering. He gave His life. Namatay pa nga siya, tama po ba? Si Jesus mismo, mabuting tao Bakit siya nakaranas ng siya ay hinagupit, siya ay dinuraan, siya ay minura, siya ay nireject ng tao? Bakit si Jesus na righteous, ganun yung kanyang naranasan? You need to trust God. You need to love God. Kaya sa atin po mga kapatid, gaano natin kamahal ang Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, kaluluwa at buong lakas. Mahalin mo ang Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at manatili ka dahil ang Diyos may gagawin na dakila sa buhay mo. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, si Jesus talaga. No? Wala nang iba na tayong sinasampalatayanan, wala tayong ibang pinagkakatiwalaan, si Jesus lang. Dahil siya yung totoo at una nagmahal sa atin. Ano man ang dumating sa ating buhay, mahal tayo ng Diyos. May pagsubok ka, mahal ka ng Diyos. Malungkot ka, mahal ka ng Diyos. May kakulangan ka, mahal ka ng Diyos. Meron bang mga hidwaan, tampuhan, galit sa iyong pamilya, mahal ka ng Diyos. Dahil hindi tayo makakaalis sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kung totoong meron kang relationship kay Lord, ituloy mo. Love Him because that is relationship mutual. God loves you, you need to love God. Amen po ba? God is faithful, trust Him. No? He is faithful, you need to remain in Him. Si Jesus, lahat ay kinuha niya ang ating kasalanan dahil sa ating mga pagsuway sa Panginoon ng kanyang katawan ay nahirapan dahil lang tayo ay hindi sumusunod sa Kanya, nakagawa tayo ng mga bagay na
pagkakamali, ang parusa ay tinanggap ng kanyang katawan. Kaya lahat na sumasampalataya kay Kristo, ang pangako niya, wala nang parusa sa iyo, wala nang condemnation sa iyo. Bakit? Kasi ang katawan niya na ang tumanggap. No? Itong ostia ay nagre-represent na katawan ni Kristo. Nakinuha niya lahat, inabsorb niya lahat ng parusa para ikaw ay mabigyan ng kapatawaran at buhay. Taas po natin itong ostia natin. Pasalamatan natin ng Diyos na siyang tumanggap ng lahat ng parusa. At tayo ay malugod na lagi magtiwala sa Kanya. Even if we fail. Kung magkamali man tayo, magtiwala ka pa rin sa pagmamahal ng Diyos. Huwag kang aalis, huwag kang lalayo. Kahit ano pa, dahil mahal ka ng Diyos. Salamat po, Ama. Sa dakila mong pag-ibig kami, Panginoon, ay linisin ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. At sa aming pagtanggap nito, maging karapat-dapat po kami, hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil sa aming pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kami ay yung pinabanal, kami ay yung pinatawad. Kami ay tinanggap mo at ginawa mong iyong mga anak. Salamat po, Diyos, sa iyo. Tanggapin po natin ang bread na ito. Itaas po natin ang grape juice. Ito ay nagre-represent ng banal na dugo ng Panginoon. Ang dugo ay buhay. Kaya nung tinanggap daw natin ang Panginoong Yesus, na born again tayo, nagkaroon tayo ng buhay. At walang makakagawa niyan kahit na gaano ka kabait, kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka karelihiyoso, kahit ano pang ginagawa mo para sa Diyos. Dahil kailangan ng dugo, paglilinis, kailangan ng buhay ng Panginoon para tayo ay matanggap ng Panginoon Ama. Kaya taas po natin at pasalamatan natin. Salamat po, Ama. Kami ay hinugasan mo ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Kami ay napatawad sa aming mga kasalanan. Kami, Lord, ay righteous. Kami, Panginoon, ay patuloy na sinasanctified. Kaya salamat po sa Panginoong Jesus na ibinigay niya ang kanyang dugo, tumigis sa krus ng Kalbaryo, at kami ay naging malinis. Walang hanggang papuri at pasasalamat, Panginoon, ang aming alay sa iyo. Ito po ang dalamin na may pasasalamat sa ngalan ng iyong anak. In Jesus' name, amen. Tanggapin po natin. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw po, Diyos, ay nasa amin. Kami, Lord, ay ni-reach out mo. Kami ay inabot mo at niligtas mo. Tulungan mo kami, Ama, na manatili kahit ano pa ang mga pagsubok na dumaan, kahit ano pa ang mga nagawa namin. Bigyan kami ng katatagan at lakas ng loob sa pamamagitan ng iyong Espiritu. At tinitiwala po namin ang aming buhay at ibinibigay po namin ito sa iyo. Tulungan mo kami na patuloy na sumunod sa iyo at ikaw po, Panginoon, ay mahalin ng buong katapatan. Salamat po, Ama, sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dumako naman po tayo sa ating pagkakaloob. Ang sabi po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa at ibibigay sa inyo.
sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Sige po, handa po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon at sabayan nyo rin po kami sa pag-awit. Ang tunay na pagpapala sa Diyos, makikita, kaligtasan, kapatawaran, kay Kristo lang matatagpuan. Wala nang mahalaga pa, wala nang katumbas pa, ang buhay na walang hanggan. Kaya't salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Ang biyaya'y umaapaw, ang pagmamahal mo at kabutihan. O Diyos, sa iyo lang mararamdaman. Walang hanggang pagpupuri, pasasalamat, alay sa iyo. Dakila ka, o aking Diyos, ang pagpapala ay ikaw. Jesus. Sige po, tayo ay mag-pray. Pag-pray po natin ang offering. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat din kung papaano mo kami binibigyan ng kalakasan upang kami ay makapaghanap buhay. Pinagpapasalamat din namin sa inyo, Panginoon, ang pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Pinupuri ka namin, Panginoon. At ang mga kaloob na ito ay naway maging patuloy na kagamit-gamit sa inyo pong mga gawain. I-bless niyo po ang lahat ng ito. At ito po ay dinadalangin namin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Announcement naman po. Tithes and offering can be sent through, ayan po yung mga accounts sa atin pong screen. Worship service, Sunday at 9:30 a.m. Alam na po natin yan. At ang prayer and intercession ay tuwing Saturday at 9 a.m. dito po sa church. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Kingdom Ministry, Facebook page, Kingdom Ministry, Instagram, and TikTok. Birthday celebrant, February 5, Harvey Panergo. February 6, Rimar Bautista. And February 10, Chris Labis. Sige po, awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless po sa lahat ng may kaarawan. Meron po bang anniversary? May nagsi-celebrate po ba ng anniversary? Ayan, TSG. In church, kaligtasan lesson right after the service. Sa mga nagti-TSG po, wag po muna kayong aalis. Okay, wala na po. Tinatawagan ko po si Pastor. Sige po, tayo po tumayo lahat. Bago po tayo mag-pray, ay encourage mo naman po yung iyong nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likod, nasa harap. Encourage mo. Yan. Encourage. Sabi mo naman, God bless. Oh, ingatan ka ni Lord, pagpalain ka ni Lord. Kala ko encourage eh. Yan. Mahal po ba natin ang pamilya natin dito sa church? Alam niyo po mga kapatid, dito sa ating church, tayo po ay magkakapatid, magkapamilya, anuman ang mga
nararanasan nyo outside nitong apat na sulok ng church na ito, meron kang kapatid na concern sa'yo. Meron kang kapatid na nagmamahal sa'yo. May care sa'yo. Kaya alam nyo po, no, kung meron ka mang problema sa buhay mo, hayaan mong kausapin mo yung kapatid mo at ikaw ay magabayan, matulungan, mapalakas. Masarap po yung meron nakikinig sa'yo. Tama po ba? Masarap po ba yung parang merong dumadamay sa'yo? Kaya kung meron man ganyan mga nararanasan kapatid, mahal ka ng kapatid mo. Ibig sabihin, makikinig siya sa'yo, ipagpipray ka niyan. Kaya lumapit ka lang. Tama po ba? Sa Panginoon, ang lahat ng ating mga karanasan sa buhay ay ways ni Lord yan. We cannot understand, we cannot comprehend everything. Kung may karamdaman, kung meron man namatayan, kung meron man kakulangan, minsan we should not overthink everything. Tama po ba? Huwag tayo mag-overthink. You need to trust God. Hindi mo kaya i-comprehend lahat. You need to trust God and give your life to Him. Commit everything. Pagaanin ng Panginoon ang nararamdaman mo mga burden. Pagaanin ng Panginoon yung mga pinoproblema mo. Kaya sa Panginoon natin, ibibigay lahat. Tama po ba? Ano man ang mga kailangan mo sa buhay mo, ibigay mo lahat sa Lord yan. Ano mang nararanasan mo, ibigay mo sa Diyos yan. Ano man yung mga hindi maganda sa pamilya, ibigay mo sa Diyos yan. Even yung kakulangan ninyo, ibigay nyo, itaas nyo sa Panginoon yan. Dahil ang Diyos natin ay napaka-maawain. At maganda ang kanyang kalooban. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin hindi maiksi ang kanyang kamay. Ang Diyos natin ay gumagawa kahit mga imposibleng bagay. Kaya itaas natin sa Panginoon lahat dahil mahal tayo ng ating Diyos. Manalangin tayo. Tinataas po namin, Panginoon. Unang-una sa lahat, itong pamilya na ito. Itong church na ito. Nawa, Lord, talagang naandun, Lord, yung aming care and love for each other. Nawa, Panginoon, ay sa aming mga nararanasan, Lord, outside this church, bigyan mo kami, Lord, ng mga kasama. Makikinig at mananalangin para sa amin. Maging connected talaga kami sa isa't isa. Maging matibay ang relationship namin dito sa church na ito. Maging magkakapatid nga kami na nagmamahalan at tutulungan. Tulungan mo kami, Panginoon. Pagtibayin mo kami bilang pamilya. At ganun din po, Diyos, sa iyo, pagpalain mo din, Lord, ang gagawin po namin sa pag-abot sa mga taong hindi pa nakilala sa iyo. Pag-isahin mo kami, Panginoon, maging ilaw nga kami at asin ng community na ito. At may lapit namin siya, Lord, sa iyo, Panginoong Yesus. Tulungan mo kami bilang katawan mo dito, Lord, sa bukal. Kaya salamat, Lord, pagpalain mo ang church na ito, itong pamilya na ito. Itinataas din namin, Lord, ang aming mga sarili-sariling buhay. Alam mo, Panginoon, yung mga nararanasan po namin. Kaya abutin mo, Panginoon, ang mga kapatid ko na merong dinadalangin sa iyo, may mga hinanaing, may mga request, may hinihingi po sila sa iyo, Panginoon Ama. Itinataas ko ang bawat may karamdaman ngayon sa oras na ito. Ikaw po, Panginoon ng Diyos, na makapangyarihan. At wala po, Panginoong malalang karamdaman sa iyo. Kaya mong pagalingin lahat. Kaya sa bawat isa ngayon na humihingi ng kagalingan, patungkol, Panginoon, sa karamdaman ng kanilang pangatawan, Lord, ayon sa pagmamahal mo, ayon sa kanilang pananampalataya, at ayon, Panginoon, sa iyong will,
Pagalingin, Panginoon, ang bawat isa. Pagalingin ang bawat isa na nagtitiwala sa iyo at nananampalataya sa iyo ng lubusan. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. At ganun din, Lord, sa aming mga pangangailangang financial, itinataas po namin ang mga kakulangan na ito, ang lahat ng mga bayarin, ang lahat ng mga gastusin, ang lahat ng mga kailangan sa pamilya. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang siyang may-ari ng lahat. Ikaw po ang naglikha ng lahat. At ibinigay mo ang Panginoong Jesus na napakahalaga, Lord, sa iyo. Ano pa kaya, Panginoon, ang mga pangangailangan namin na ito? Kaya, Lord, punuin mo ang bawat isa nagtitiwala sa iyo. Punuin mo ang bawat isa na nananampalataya sa iyo. Punuin mo ang bawat isa na hindi nagdududa sa iyo. Ikaw po, Lord, ang magpaapaw ng pagpapala, Lord, sa buhay ng bawat isa na sumasampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings. Ikaw po ang aming great provider. Ikaw po ang nagbibigay ng trabaho. Ikaw po ang nagpapala sa bawat mga business. Wala po kami, Panginoon, sariling amin, kundi lahat po, Panginoon, ay galing sa iyo. Kaya, Lord, kami ay patuloy na magiging grateful dahil meron kaming Diyos na nagsusupply ng aming needs, na nag-i-entrust ng mga blessings. Ino-honor po namin na ito po ay galing sa iyo at ina-acknowledge po namin, hindi dahil matalino kami, hindi dahil may trabaho kami, hindi dahil may business kami, hindi dahil ang aming pamilya ay masagana. Lord, ina-acknowledge po namin ng pagpapala ay galing sa iyo. Ganon din, Lord, tinataas po namin ang pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maging sentro ng bawat pamilya ng mga kapatid ko dito. May mga times na ang pamilya ay nagkakaroon ng tampuhan. May mga times na ang pamilya ay nagkakaroon, Lord, ng hidwaan. Nag-aaway-away. Kaya hinilin po namin po, Ama, na ikaw po ay pumagitna sa bawat pamilya upang maiayos itong mga ito. Alisin mo, Panginoon, mga pusong matitigas. Palambutin mo ito, Panginoon. Magkaroon nawa ng pag-uunawaan, pagmamahalan at pag-iintindihan sa pamilya. Magkaroon talaga ng concern sa bawat isang miyembro. Magkaroon ng paggalang sa magulang, sa mga lolo't lola, ang mga anak. At hiniling po namin po, Ama, na ang pamilya, Lord, namin ay iligtas mo. Dumating nawa, Panginoon, ng kaligtasan sa bawat pamilya. Ang di pa po nakakilala sa iyo, ikaw po, Panginoon, ang gumawa upang makakilala, Panginoon, ang bawat miyembro ng pamilya sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat pamilya namin at pagpalain. Proteksyonan kami, Panginoon, sa isa na namang linggo na darating. Ilayo kami sa masasamang tao. Ilayo kami sa anumang karamdaman. Loobin mo nawa, Panginoon, na huwag kami makaranas ng mga problema na hindi namin makakaya. Loobin mo nawa, Panginoon, na kung meron man kaming problema na mabibigat ngayon, maranasan po namin ang yaman ng iyong grasya at ng iyong habag. Kaya, Lord, tulungan mo kami na magtagumpay. Ingatan mo kami mula sa anumang gawa ng kaaway. At totoo nga, Lord, na sa aming mga plano, ikaw po, Panginoon, ang siyang gagawa ng lahat ng ito. Kaya, Lord, higitan mo ang bawat plano ng bawat isa. At ititiwala namin lahat ito, Panginoon, sa iyo. Kaya ang pagtatagumpay sa aming buhay sa mga darating na oras, sa darating na araw, ay nasa iyong mga kamay. Kaya inihiling po namin ang yaman ng iyong habag at biyaya at mag-abound nga, Panginoon, sa bawat isa. At salamat po, Diyos, sa iyo
sa aming muling pagtitipon sa susunod na linggo. Kami, Panginoon, ay excited kasi merong kang ginawang dakila sa amin itong mga darating na araw. Purihin ka, Ama. Salamat po. Ikaw po ang aming protection, ikaw po ang aming refuge. At tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay, galing po sa ating Diyos na makapangyarihan, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, at ang gabay, patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Magpalain po tayo natin, Panginoon. Tayo po ay maawit muli sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa. Sambahin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Sa saya o kalungkutan, kawalan o kasaganahan, sa lako at kabiguan, ang biyaya mo ay nandyan. Mabuting Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa atin sa lahat ng panahon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay laging tapat sa akin. Napakabuti, napakabuti, napakabuti mo. Thank you everyone. God bless you. Ingat po tayo sa pag-uwi.